namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lakasan. Ama, dumadalangin po kami sa oras na ito, Panginoon, at nagpapasalamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin upang ulit po namin kayong sambahin at purihin, Panginoon. Ama, tinadalangin ko po sa oras na ito na kung may nakita man po kami pagkukulang o pagkakasala na aming nagawa, Panginoon, sa isipan po ito o sa gawa o sa salita, Panginoon. Nawa, patawarin niyo po kami, Panginoon. Nawa kayo po ang umabay po sa amin upang hindi na po muli namin itong magawa, Panginoon. At itinadalangin ko po sa oras na ito ang gawain, Panginoon, ang mga nandito, Panginoon, at ang mga nanonood, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng kaunawaan, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na kayo po ang bumabay po sa kanila, Panginoon, upang maunawaan po nila ang salita niyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at itinadalangin ko po na maging successful po ang gawain na ito, Panginoon, para po sa inyo. In Jesus' name, Amen. Ating pumasahin ang Hebreo chapter 1 verse 1 to 14. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon Sige na, okay lang. iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan sa mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sinubog sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang inising tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihang doon sa langit. Ang anak ay ginawang higit ng dakila kaysa mga anghel. Tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos, higit na dakila, sapagkat kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, "Ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama." Hindi niya sinabi sa kanino mang anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak." At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang pangaling na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Tungkol naman sa mga anghel, ay sinabi niya, ginawa niya ang hangin ng kanyang mga anghel, at tingas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak, sinabi niya, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailan pa man. Ikaw ay pagkakaring may katarungan. Katarungan ay iyong mahal sa masamay ng umuti. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili, higit sa sino mang hari. Nagalakang natatangi, sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan, at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay nilipas at tulad ng dami. Lahat ay bubukas. At ilipit mo gaya ng isang kalaban. At tulad ng dami, sila ay pakalitan. Ngunit mananatili ka at hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. Kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sino ang anghel. Maupo ka sa kanan mo hanggang lubusan ang pagpasuko sa iyong mga kaaway. Ano ang mga anghel kung gano'n?
Sila ay mga espiritu na nililingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga pagtatamid ng kaligtasan. Hallelujah. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Problema man ay dumating, ito'y kanyang dulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may galang. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may galang. Problema man ay dumating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may galang. Puso ko'y masaya at kasama ko kayong sa Diyos umiibig. Singko ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos umiibig. Kay inampagmasdan ng ganyang tanawin na ang Diyos ang pinupuri natin. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. We're together again, just praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, just praising the Lord. We got the power in the name of Jesus. We got the power in the name of the Lord. Thou Satan rages, we cannot be defeated. We got the power in the name of the Lord. Hallelujah, palakpakan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Sadyang kay buti ng
Panginoon. Nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya sa tilaging laan. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan, sa bawat bigati tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan tinahon. Pag-ibig mo sa aking alay noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sadyang kay buti ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya sa tilaging laan. Tulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't ang puso't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay. Mula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan, sa bawat bigati tagumpay
pag-asa kong kailangan hinahon. Ibig mo sa aking alay noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is knowing you. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you, Lord. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is serving you. The greatest thing in all my life is serving you. I want to serve you, Lord. I want to serve you, Lord. The greatest thing in all my life is serving you. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal.
sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness. When the ocean rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Hallelujah! Glory to God! Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! To God be the glory. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah! Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. Sa umaga po na ito, tayo ay magbibigay ng pasasalamat at patotoo sa ating Panginoon dahil sa maraming bagay na kabutihan na ipinagaloob ng ating Diyos sa ating buhay. Amen? Ayan. So, bakit po ba dapat tayo magpapasalamat sa ating Panginoon? Bakit kailangan nating purihin at patuloy na magpasalamat sa Panginoon sa araw-araw ng ating buhay? Yan. Tulad po ng
Tulad po ng isang ama, gusto rin ng isang ama na kanyang mga anak ay matutong magpasalamat sa mga bagay na ibinibigay niya sa kanyang mga anak. Ganun din po ang ating Panginoon. Panginoon ay naghahanap ng appreciation, naghahanap ang Panginoon ng pasasalamat mula sa kanyang mga anak sa lahat ng bagay na ibinigay niya sa atin. Sa lahat ng mga pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga dito sa unang Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo. So sa lahat, sinabi dito sa lahat ng pagkakataon, maging maganda man o pangit, ay kailangan natin ipagpasalamat po sa ating Panginoon yan. Lagi po nating tatandaan na ang lahat ng bagay na mayroon tayo dito sa ating buhay ngayon, dito sa mundo, ay yan po ay mula sa ating Panginoon. Yan po ay gift mula sa ating Diyos. Pinagkaloob niya yan sa atin. May mga magaganda o pangit na pangyayari, lahat po yan ay dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Yan. So minsan, dapat mas nagiging focus tayo dun sa blessings na ibinibigay ng Diyos, hindi dun sa mga bagay na gusto natin sa ating buhay. Kasi pag nangibabaw yung mga bagay na mas gusto natin sa buhay, ay mawawala tayo sa focus sa ating Panginoon. Yung pagpapasalamat daw po sa Diyos ay isa yung paraan upang makita natin sa buhay kung ano ba yung meron tayo na ipinagkaloob ng Diyos. Sa pamamagitan din po ng pagpapasalamat sa ating Panginoon, ay mas nagiging tama yung relasyon natin sa ating Panginoon. Amen po? Yan. So, hangad ng Diyos na tayo'y laging manalangin at magpasalamat sa Kanya sa araw-araw ng ating buhay upang patuloy tayong gabayan at ingatan ng ating Panginoon. Yan. So, pasalamat tayo sa Panginoon dahil araw-araw, linggo-linggo ay patuloy tayong nakakapanalangin sa Kanya at lagi tayong may pagkakataon upang magpuri sa Kanya. Amen? Yan. So ngayon po ay ihanda natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos sa umaga na ito upang magamit natin sa ating buhay sa araw-araw at upang patuloy tayong maging matatag at maging maayos ang relasyon natin sa ating Panginoon. Amen? So, ngayon po ay ihanda natin ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihatid ng ating pastor, si Pastor Boy Orman. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating pastor. Okay, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Siguro, nagtataka tayo kung bakit nauna ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos kaysa pagpupuri. At ibig kong malaman natin na anuman ang ating gagawin ay tunay na tayo ay napapailalim sa kagustuhan ng Panginoon sa lahat ng paraan upang na sa ganon makikita natin na tayo ay kumikilos hindi lamang sa ating sariling kaalaman kundi sa kaalaman na binibigay ng Diyos sa atin. So balikan natin
Sa umagang ito, balikan natin ang ating binasa kanina sa aklat ng Hebreo. Hebreo chapter 1. Hebreo chapter 1, beginning verse 1 up to 14. Ang sabi rito, noong unay nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Verse 4, at kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya ay higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kaninuman sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya ay magiging anak ko. At nang suguin ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Kinalulugdan mo ang paggawa ng matuwid, ngunit ang pagsuway ay kinamumuhian. Kaya't hinirang ka ng Diyos na iyong Diyos at pinuspos ng kagalakan higit sa mga kasama mo. Sinabi pa rin niya, ikaw Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan at ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan. Ang mga ito'y pawang mapaparam, ngunit manatili ka magpakailanman. Maluluma silang lahat gaya ng kasuotan at babalunggunin mo gaya ng isang balabal. At tulad ng damit, sila'y papalitan. Subalit ikaw ay manatiling ikaw at hindi tatanda o mamatay man. Kailanman hindi sinabi ng Diyos sa kanilang mga anghel, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ano ang mga anghel kung gayon? Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinusugo niya upang tumulong sa mga maliligtas. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So ngayong umagang ito, itong binasa natin sa aklat ng Hebreo chapter 1, beginning verse 1 up to 14, ay naglalaman ng mga katuruan patungkol sa katotohanan, patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So dito, kung ating bulayin mula pa sa simula, sa verse 1, ang sabi roon, noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Bago tayo magpatuloy, hayaan muna natin ng bawat salita ng Diyos na ating pagbulayin.
ay tunay na tumimo sa ating isip at puso upang nang sa ganoon, ang salita ng Diyos ay hindi mawala ng kabuluhan sa ating mga buhay. Ama, sa umaga pong ito, hayaan mo, O Diyos, na ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming buhay, Panginoon. Sa oras na ito, anuman ang mga alalahanin sa buhay, loobin mo nawa, Panginoon, ang lahat ng aming iniisip, lahat ng mga alalahanin ay maisantabi namin, at ang aming kaisipan, Panginoon, ay mapokus sa iyong mga salita, sapagkat ang salita mo, Panginoon, ang nagbibigay buhay sa bawat nananalig sa iyo. Lord, sa buhay ng mga anak mong naririto, at sa buhay ng mga anak mo, Panginoon, na nanonood sa video sa kanilang tahanan, sa online service na ito, Panginoon, Lord, hayaan mo sa pasimula pa, iunat mo na, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay. Idako mo sa kanila, sa bawat isa, upang sa umagang ito, anuman ang kanilang makahilingan, ay iyong makatagpo, Panginoon, sa kanilang buhay. Pagpalain mo ang bawat isa, bigyan ng kaalaman at ng karunungan, at malawak ng pag-unawa upang ang salita mo ay tunay na maintindihan at maunawan ng bawat nakikinig ngayong umaga. Salamat, Ama. Maraming salamat. Hayaan mo kung anuman, Panginoon, ang mga disturbances of God. In the name of Jesus, lahat ng mga balakid ng kaaway sa isip at puso ng mga anak mo, sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Kristo, ay itinatakwil namin ang lahat ng ito. In the name of Jesus. At hayaan mo, Panginoon, na maisintro lamang namin aming kaisipan sa pakikinig ng iyong mga salita. Salamat, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. So dito, sa ating binasa, tunay na ang Diyos ay kumikilos sa iba't ibang tao at sa iba't ibang pamamaraan. Amen po ba? Kaya kung sa ating paglilingkod ay mayroon kayo nakikita mga pagbabago, ibig sabihin, ang Diyos ang siyang nangunguna sa ating buhay. Kung ano ang ibig niya, ay siya nating nilalakaran. Hindi tayo po pwedeng dumako lamang sa isang pamamaraan ng pagsamba, sapagkat ang Diyos ay siya ang nasusunod sa ating buhay. Kung nais ng Panginoon na tayo ay manalangin at magbasa muna ng salita ng Diyos, pagkatapos saka natin siya pupurihin at sasambahin. Bago naman tayo magpuri, pinatatatag na ng salita ng Diyos ang ating buhay. Kaya ang ating pagsamba at ang ating paglilingkod sa Kanya ay tunay na tumitibay dahil sa salita ng Panginoon. So dito, bagamat ang Diyos nung una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ngayon siya ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmamayari ng lahat ng bagay. Okay. Unawain nating mabuti na ang Panginoon ay patuloy na nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng Biblia sa pamamagitan ng kanyang mga salita, na kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita na nakalimbag sa Biblia, ay tunay na ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa buhay ng bawat isa sa atin. Subalit ang Panginoong Jesucristo, dapat nating malaman ang siya ay umakyat na sa langit at umupo sa kanan ng kapangyarihan, umupo sa kanan ng Diyos, ay tunay na isinugo niya ang kanyang banal na Espiritu upang sa ating kapanahunan ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng pamamatubay ng Espiritu Santo. Amen po ba? Dapat nating maunawaan
na iyon ang kalakaran, iyon ang pamamaraan ng Diyos ngayon. We are now living in the dispensation of the Holy Spirit. Tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng pamamahala ng banal na Espiritu sa ating kapanahunan. Dito sa verse 3, ang sabi nito, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Okay. Siya, ang sabi ng Biblia, ang ating Panginoong Kristo ang maningning na sinag ng Diyos. Sapagkat ang sabi na anak dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At sabi diyan, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Sumatuwid lang nasasabihin ng Panginoong Kristo, ako ang Ama ay iisa, sapagkat kung ano ang Ama, ay gayon din naman ang anak. Kung ang Ama ay Diyos, ang anak ay Diyos din. Amen. Ang sabi sa Colossus chapter 1 verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Basahin natin dyan sa aklat ng Colossus chapter 1 verse 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Okay. Kaya nga sinabi ng Panginoon kay Filipe, kung nakita mo ako, nakita mo na ang Ama. Okay. Pero hindi ibig sabihin na si Kristo din ang Ama. Ang tinutukoy roon ay ang kanilang pagka-Diyos, sapagkat ang Ama ay Diyos, si Kristo ay anak ng Diyos. Kung ano ang anak? Kung Diyos ang Ama, ang anak ay Diyos din. Hallelujah. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Tandaan natin yan, sapagkat ang tinatalakay natin ngayon ay walang iba kundi ang pagpapatunay ng kalagayan ng ating Panginoong Kristo. Tayo ay sumasampalataya na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya ang salita ng Diyos ang magpatatag ng ating pananampalataya, sapagkat ang salita mismo ng Diyos ang nagsasabi na si Kristo ay Diyos, at kung ano ang Ama, gayon din naman ang anak. At ano pa ang mga katangian ng anak na nagbibigay ng karapatan upang siya tawagin ng Diyos? Ang sabi dito sa verse 3, letter B, siya ang nag-iingat sa sansinukob. Si Kristo ang nag-iingat sa sansinukob. Ibig sabihin ng sansinukob ay ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. So dito, kuhanin natin ang mga referensya na sinasabi rito. Siya ang nag-iingat sa sinukob sa pagitan niya ng kanyang makapangyarihang salita. Patunayan natin na si Kristo ay manlilikha. Sa aklat ng Juan, aklat ng John chapter 1 beginning verse 1. Ang sabi rito, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos.
Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sanlibutan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman naggagapi ng kadiliman. So dito, ang salita na sinasabi rito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. No? Pinagtitibay natin ito sapagkat marami ang nangangaral na si Hesukristo ay tao lang. Kaya kailangan pagtibayin natin ang ating pananampalataya na si Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao. At pagdating sa verse 14, anong sabi diyan? Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Okay. Ang sabi ng Biblia, walang nalikha kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito sa verse 4, at kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya higit na dihamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak at ako ang iyong ama. Hindi rin niya sinabi sa kaninuman sa mga anghel, ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ito ang pagpapatunay na si Hesukristo ay Diyos sapagkat ang Ama mismo nang suguin niya ang bugtong niyang anak na si Hesukristo ay sinabi niya na dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Alam mo, ang tao ay hindi sinasamba. Subalit ang Biblia, ang siyang nagtuturo na si Hesukristo ay dapat sambahin ng mga anghel. At sa ibang bahagi ng kasulatan, sa lahat ng mga taong sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay sinamba nila si Kristo. At hindi ito tinutulan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat alam ni Kristo ang kanyang kalagayan. Kung paano ang Ama, siya rin ang kalagayan ng anak na dapat siya ang Diyos na sambahin ng buong sangnilikha. Tungkol naman sa verse 7, tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. So yan. Bagamat hindi natin nakikita ang mga anghel ay pupwede siyang magpakita sa atin sa isang makabuluhang kaparaanan. Kung siya'y sinusugo ng Diyos, sa lumang tipan makikita natin, mababasa natin na maraming mga naglilingkod sa Diyos ang nakakita sa mga anghel, na kinausap sila ng mga anghel sapagkat ang anghel ay may kapangyarihang katawang tao. Okay. So ito, makikita natin dyan na bagamat ang mga anghel ay hindi natin nakikita, totoo ang mga anghel sapagkat ginawa niyang parang mga hangin ang kanyang mga anghel. Ang hangin na hindi natin nakikita, pero pag yan ay umihip at dumampi sa ating katawan, mararamdaman natin at makikita natin kamukha ng banal na Espiritu ng Diyos. Bagamat hindi natin nakikita, nararamdaman natin sapagkat alam natin na siya ay suma sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos.
At ang sabi dito, sa verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Ang Diyos Ama mismo ang nagsasabi, ang Diyos Ama mismo ang nagpapatotoo ng kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo, na ang Diyos Ama ang nagsasabi na si Jesucristo ay Diyos. Dito sa verse 8, sabi ng Diyos Ama, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Ito ba tatanggihan natin to? Tayo mga nanonood sa video ito, pagloobin ng Panginoon na mapanood mo ito at mapakinggan mo ang mga salita na ito sa Biblia, na ang Diyos Ama mismo ang nagpapatotoo, ang nagtestify na ang kanyang anak, tinawag niyang Diyos ang kanyang anak. Sapagkat mababasa natin sa Hebreo chapter 1 verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Dito sa verse 9, kinalulugdan mo ang paggawa ng matuwid, ngunit ang pagsuway ay kinamumuhian. Okay. Sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos, alam mo, ang pamamaraan natin ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay chapter summary method. Dadaan natin verse by verse interpretation, sapagkat kinakailangan maunawaan natin ang bawat salita na nakasulat sa Biblia. Ang sabi sa verse 9, kinalulugdan mo ang paggawa ng matuwid, ngunit ang pagsuway ay kinamumuhian. Sa buhay ng bawat isa sa atin, no? Ang Diyos ay nalulugod kung matuwid ang ating ginagawa. Kinalulugdan tayo ng Diyos kung ang ginagawa natin sa kanyang harapan ay matuwid. At ano ba ang magawang matuwid sa kanyang harapan? Ito ay walang iba kundi ang pagsunod sa kanyang kalooban, ang pagsunod sa kanyang mga kautusan. Bakit ko sinasabi na ang matuwid na pamumuhay ay walang iba kundi ang pagsunod sa kautusan ng Diyos? Sapagkat ang sabi dito sa letter B, ngunit ang pagsuway ay kinamumuhian. Kinamumuhian ng Diyos ang pagsuway. Paano ba natin malalaman na tayo sumusuway sa Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang mga utos. Malalaman natin na ang Diyos ay sinusuway natin kung hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos. Kaya't hinirang ka ng Diyos na iyong Diyos at pinuspos ng kagalakan higit sa mga kasama mo. Dito sa verse 10, sinabi pa ng Diyos Ama, sinabi pa rin niya, ikaw Panginoon ang lumikha ng sangkalupaan at ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan. Biro mo, ito ay hindi pinaniniwalaan ng mga grupo na si Kristo, na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Samantalang ang Diyos Ama mismo ang nagpapatotoo, ang nagtestify na si Jesucristo. Sabi niya, sinabi pa rin niya, ikaw Panginoon ang lumikha ng sangkalupaan at ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan. Ang lahat ng bagay na nakikita natin ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. At nagsabi kanina sa binasa natin, walang nalikha kung hindi sa pamamagitan niya. Doon sa aklat ng John, chapter 1, beginning verse 3. Verse 11, ang mga ito'y pawang mapaparam, ngunit mananatili ka magpakailanman. Okay. Ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma silang lahat gaya ng kasuotan, at babalununin mo gaya ng isang balabal, at tulad ng damit sila'y papalitan. Subalit ikaw ay manatiling ikaw at hindi tatanda o mamamatay man.
ito sa verse na ito, sa verse 12, kaya nga ang mga naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos at tao lang, tinutuligsa nila sa pamamagitan ng verse na ito ang katotohanan na ang sabi nila, okay, tamo? Ang sabi ng Biblia, subalit ikaw ay manatiling ikaw at hindi tatanda o mamamatay man. Mayroon ba ikang Diyos? Kung si Kristo ay Diyos, bakit siya namatay? Sapagkat sinasabi ng Biblia patungkol sa Kanya, hindi siya mamamatay. Iyon ang mga pag-iwas sa katotohanan. Kasi hindi nila naintindihan ang mga sinasabi ng Biblia. Si Kristo ay pumunta sa lupa, hindi para mabuhay. Siya ay nagkatawang tao. Hindi para mabuhay ng matagal sa kanyang pagkakatawang tao. Ang namatay kay Kristo ay walang iba kundi ang katawang tao lang. Subalit, ang tunay na Kristo na nakapaloob sa katawang tao na yon, kailanman ay hindi mamamatay. Ang katawang tao ni Kristo ang namatay sapagkat iyon ang panukala ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pagitan ng pagbububo ng dugo ng ating Kristo sa kanyang pagkatawang tao, ay malilinis niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Subalit nang siya'y muling nabuhay, tunay nga mababasa natin sa Aklat ng Pahayag. Ang sabi ng Aklat ng Pahayag, siya'y namatay, ngunit muling nabuhay at hindi na mamamatay kailanpaman. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Tunghayan muna natin, hindi ko na paghandaan ang verse na yon. Subalit, makikita natin, nais natin patunayan na si Kristo ay manatiling buhay. Okay. Hindi ko na paghandaan yung verse na yon. Pero ang sabi doon, ang sabi ng Panginoong Kristo, ako ay namatay ngunit muling nabuhay at hindi na mamamatay kailanpaman. So ang Panginoong Kristo ay umupo sa kanan ng trono ng kalangitan, sa kanan ng trono ng Diyos, sa kanan ng kapangyarihan. Okay? Kanan ng kapangyarihan, sa kanan ng Diyos. At hanggang ngayon ay siya naghahari magpakailan pa man. Dito sa verse 13, kailanman hindi sinabi ng Diyos sa kaninuman sa mga anghel, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Yan. So darating ang panahon na ang lahat ng mga kaaway ng Diyos ay pasusukuin ng Ama sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. Alam nyo, nangyari na ang verse na ito. Sabi niyan, kailanman hindi sinabi ng Diyos sa kaninong paman mga anghel, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Alam nyo mga kapatid, dati, nung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon Kristo, tayo ay nabibilang sa mga kaaway ng Diyos. Subalit ngayon, ay tinuring tayo ng Diyos na kanyang mga kaibigan dahil sa pagkamatay ng ating Panginoon Kristo at dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, itinuring na tayo ng Diyos na kanyang mga kaibigan. So, kailan nangyari yon? Nung marinig natin ang salita ng Diyos, nung manampalataya tayo kay Kristo na siya ang tagapagligtas at isinuko natin sa Kanya ang ating buhay. So katunayan na totoo ang salita ng Diyos na ating binubulay sapagkat niloob ng Ama na ang buhay natin ay maisuko natin sa Panginoong Kristo. At tayo ngayon nagtataglay ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya
So yun din ang layunin ng Diyos sa lahat ng tao. Nanawa ang lahat ng tao ay sumuko na sa paggawa ng kasalanan at manumbalik na sa Diyos. At dapat maintindihan ng lahat ng tao na ang pagliligtas ng Diyos ay hindi bukas, hindi kailan paman, kung kailan mo gusto. Ang pagliligtas ng Diyos ay ngayon. Ngayon ang pagliligtas ng Diyos. Sa oras na ito, kung ang buhay natin ay isuko natin sa Panginoon, tatanggapin natin siyang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ay tunay na ngayon din ay magiging pagmamay-ari ka na ng Diyos. Hindi na kaaway ang tingin ng Diyos sa iyo, kundi tayo ay maging kaibigan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat si Kristo ang tagapamagitan sa Ama at sa tao. At siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So purihin ang Diyos. Kaya kapag pinag-uusapan ng kaligtasan, huwag mo nang hintayin, kapatid, kung kailan mo gusto. Ngayon na. Kapag narinig mo ngayon ang salita ng Diyos, this is the day of your salvation. Huwag tayo magpatumpik-tumpik. Kaagad isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Kristo, sapagkat iyon ang kalooban ng Ama, na kapag narinig natin ang kasalita ng kaligtasan, ay tunay na manampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo. Okay, purihin ang Diyos. Ama, maraming salamat. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Ang sino man, Panginoon, na nakikinig ng iyong mga salita sa umagang ito, bago ko bitawan ang mensahe na ito, Panginoon, hayaan mo muna sa bawat mga anak mong nakikinig, Panginoon, ay dapat naming maintindihan na ang pagtanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay ay nawa maging makatotohanan sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi lamang kaming magpipretend, Panginoon, na kami mga mananampalataya, kundi tunay na dalangin ko, Panginoon, ang bawat anak mong nakikinig ay maging tunay na tagasunod ng aming Panginoong Kristo. Naglilingkod sa Panginoon ng buong katapatan at handang tumanggap ng lahat ng mga katotohanan ng iyong mga salita. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon. Ang sinumang hindi pa lubusang tinanggap ang Panginoon sa oras ito, Ama, hayaan mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang humipo sa kanyang puso upang tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Sapagkat ito ang kalooban ng Ama, ang sino mang manampalataya sa Panginoon Kristo ay bibigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Aklat ng John chapter 6, beginning verse 38 hanggang 40. Hallelujah! So tunay nga na sa umagang ito, maging ang mga anak mo na tumanggap na sa iyo at naglilingkod ng totohanan. Ama, patatagin mo po sila sa pananampalataya. Patuloy mong pag-isahin ang mga anak mo, Panginoon, sa isip, puso at diwa, sa lahat ng paraan, upang, Panginoon, ang mga anak mo ay tunay na umiral ang pagmamahalan sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, at sa oras na ito, saan man naroon ang mga taong nais mong maabot, Panginoon, abutin mo siya ng iyong kapangyarihan at akayin mo, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Salamat, Ama, ipadama mo iyong pagmamahal. Ipadama mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa Kanya, sapagkat, Panginoon, ito ang nais ng Ama, ng sinumang makarinig ng mabuting balita ay lalapit sa Panginoon, at ang sinumang lumalapit sa Panginoon na hindi niya itataboy. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Ama, sapagkat nanampalataya ako. Sa oras na ito, O Diyos, pinatatatag mo ang pananampalataya ng iyong mga anak. At ang sino pa man, Panginoon, na hindi pa tumatanggap sa iyo, ay tunay na maliwanagan ang isip at puso upang nas ganun, O Diyos, maging katotohanan ang pagkilala nila sa iyo bilang Panginoon at Diyos ng kanilang mga buhay. Salamat, Ama. In the name of Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Dito sa verse 14, ito na panghuling verse na ating bubulayin. Ano ang mga anghel kong gayon? Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinusugo niya upang tumulong sa mga maliligtas. Purihin ang Diyos. Alam natin
na tayo ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu ng Panginoon upang lumayo sa anumang mga kasalanan, upang lumayo sa mga bagay na makasanlibutan at mabuhay sa espiritual na kaparaanan. Alam natin na mayroong banal na Espiritu na pumapatnubay sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Subalit, dapat din nating maintindihan na ang Diyos ay tunay na puspos ng pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa atin, na ang mga anghel niya ay sinusugo niya upang tayo ay ingatan. Tayong mga iniligtas ay ginagabayan at binabantayan ng mga anghel upang huwag tayong mapahamak. Muli nating basahin. Ano ang mga anghel kung gayon? Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinusugo niya upang tumulong sa mga maliligtas. Bukod sa banal na Espiritu, mayroon pang sinusugo ang Diyos na tumulong sa atin. At ito ay ang mga banal na anghel. Ang mga banal na anghel ng Diyos na sinusugo ng Diyos upang tumulong sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, itatag natin, patatagin natin ang pananampalataya, anuman ang mga problema kinakarap natin, anumang mga sitwasyon sa buhay, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen! Hindi tayo pinababayaan ng Diyos sapagkat pinapatnubayan tayo ng Kanyang banal na Espiritu. At bukod doon, mayroon pang mga anghel na isinusugo niya upang tumulong sa atin na mga iniligtas ng Diyos. Bilang pagtibayin natin ang verse na ito, buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Aklat ng Awit, chapter 34, verse 7. Aklat ng mga Awit, chapter 34, verse 7. Ang sabi dito, Awit 34, versikulo 7, ang sabi dito ng banal na kasulatan, anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang sino mang mga taong mayroong pagkatakot sa Diyos ay binabantayan ng mga anghel ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, fear in the Lord is beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. At dito nakikita natin na ang lahat ng mga natatakot sa Diyos ay binabantayan ng mga anghel ng Diyos. At sa mga panganib, sila ay kinukupkop. Kapag tayo ay nasa panganib, ang anghel ng Diyos ang siyang nagbabantay sa atin. Siyang nag-iingat sa atin. Pinapatnubayan tayo. Kaya sa buhay ng bawat isa sa atin, siguruhin natin mga kapatid, na lagi natin kasama ang banal na Espiritu na nanirahan sa ating puso. Huwag natin pighatiin ang Diyos sa paggawa ng kasalanan, kundi lubusin natin ang ating pagsisisi. Lubusin natin ang paglilingkod sa Diyos. Hayaan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos ang siyang mag-iingat sa ating buhay. Ang salita ng Diyos ang gawin nating patnubay sa ating buhay. Kung anong sinasabi ng Diyos ay siyang susundin natin. Sapagkat, bakit natin sinusunod ang Diyos? Sapagkat mayroon tayong takot sa Diyos. Iginagalang natin ang Diyos. Nirerespeto natin ang Diyos. Na ang Diyos sa pagkakilala natin ay mayroong isang supernatural power. Hallelujah. Mayroong kapangyarihan na hindi kayang sukatin ni numan, na siyang may kapangyarihan sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat alam natin na ang Diyos ay Diyos. Walang bagay na mahirap para sa Kanya. Ang Diyos ay Diyos. Siya ang lumikha sa lahat ng tao. Kaya walang bagay na mahirap gawin para sa Diyos. Kapag ganoon ang
na itanim sa ating puso ay tunay na magkaroon ng pitagan sa puso natin na igagalang natin ang Diyos na siyang lumikha sa atin. Irerespeto natin ang ating Panginoon. At kailanman ay hindi natin hahangarin na makagawa ng mga bagay na ikakasama ng loob ng Espiritu Santong naninirahan sa atin. Hindi tayo gagawa ng mga bagay na makapagbigay ng kapaghatian sa Espiritu ng Diyos na naninirahan sa atin. Ang sabi sa aklat ng Ephesians chapter 4 verse 30, at huwag ninyong paghatiin ang Espiritu Santo na nasa sa inyo, sapagkat iyan ang tatak ng Diyos sa ikaliligtas ninyo pagdating ng panahon. Huwag natin dulutan na pighati ang Espiritu Santo ng Diyos. Sapagkat anuman ang gagawin natin, wala tayong maikukubli sa Diyos, sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng bagay. At katunayan, ang Diyos ay nananirahan sa atin anuman ang ating gawin. Binabantayan tayo ng banal na Espiritu. Kaya hindi tayo makapagsisinungaling sa harapan ng Diyos. Kaya sa buong buhay natin, tutuhanan natin na isuko ang ating buhay. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, kung ano ang sinasabi ng Panginoon na dapat nating gawin, ay tunay na sundin natin. Sa ganong kaparaanan, magagalak ang Espiritu Santo na naninirahan sa ating buhay. Sapagkat kung tayo maging masunurin, ang Diyos ay malulugod sa atin. Subalit, kung tayo masuwayin, kamumuhian tayo ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! So dito, bukod sa pagmatubay ng Espiritu Santo, nais ng Panginoon na pagtibayin natin sa puso natin. Kung tayo ay mayroong takot sa Diyos, ang mga ahil ng Diyos ay nakapalibot sa atin upang tayo ay gabayan, bantayan sa lahat ng panahon, upang nasa ganun, huwag tayong mapahamak. Sapagkat sinasabi dito, ang hilyaong bantay sa may takot sa Diyos at sa mga panganib, sila'y kinukop-kop. Ang sabi doon sa King James Version, ang mga taong may takot sa Diyos, ang mga anghel ay pumapalibot sa atin upang tayo ay bantayan at ingatan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Minsan pa, ibigyan natin sa Panginoon ang papuri, pasalamat, sapagkat ang Diyos ay Diyos at hindi na tayo iniiwanan, hindi na tayo pinababayaan kailanman. So ngayong umagas, nawa sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ating pinagbulay, ay tumatag ang ating pananampalataya, tumatag ang pagtitiwala natin sa Diyos, sapagkat sinasabi ng Panginoon Kristo, hindi ko kayo iwanan, hindi ko kayo pababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Tayong lahat ay tumayo at dumako tayo. Hallelujah. Sa Holy Communion na kung saan linggo-linggo ay ginaganap natin bilang pagsasariwa sa ginawa ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Napakahalaga nito sapagkat habang ginaganap natin ang pagpipirapiraso ng tinapay at sa pagkain nito ay pinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Subalit ang tinapay natin pag kakainin na hindi natin pinapirasuhin sapagkat ito ay ostya na, no? Tinapay na walang libadura na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Tayong mga nasa tahanan, kung mayroon tayong hinihanda na tinapay, buong puso nating pananampalataya ng salita ng Diyos. Ang sabi doon sa aklat ng Isaiah chapter 53 verse 5, na siya ay nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. At tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinanggap niya. Ang sabi rin sa aklat ng unang Pedro chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa cross ay dinala niya ang bigat ng ating kasalanan
upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo ay gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Hallelujah! Tayo manalangin. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin na nagawa mong pagkaloob ang iyong bugtong na anak na walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo. Siya ay nagkatawang tao, namatay upang kami ay iligtas sa aming mga kasalanan. At Panginoon, pinanampalataya namin ang iyong mga salita na sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami ay nagsisigaling, Panginoon. Lord, sa oras na ito, basbasan mo ang elementong ito na hawak namin at maging hawak ng mga kapatiran sa bahay upang sa pagkain namin ito, Panginoon, ay patuloy naming maranasan ang kalakasan ng katawan, kalusugan at kagalingan at mahabang buhay. At Lord, nampalataya kami na sa pagkain namin ito, ang proteksyon mo, Panginoon, ay dumadaloy sa aming mga buhay. Salamat, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Kainin natin ng buong pusong nanampalataya. Pagkatapos nilang maghapunan ng kanyang mga alagad, ay hinawakan ng Panginoon Kristo ang saro at sinasabi niya, ito ang saro ng bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan. Sa tuwing iinumin ninyo ito, ay pinapahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, narito po, Panginoon, ang fruit of the vine na sumisimbolo sa iyong dugo. Basbasan mo po ito, Panginoon, at sa aming pag-inom nito, silyuhan mo po, Diyos, ng iyong kapangyarihan, ang aming kaligtasan, kalusugan, kagalingan, at kalakasan at habang buhay. Panginoon, sa pag-inom namin ito, ay tunay na dumaloy sa aming buhay ang benepisyo ng cross ng Kalbaryo. Salamat sa kagalingan, salamat sa kalakasan, kalusugan, at salamat sa mahabang buhay, at salamat sa aming kaligtasan. In the name of Jesus, Amen. Thank you, Lord. At tunay, Panginoon, na sa oras na ito, kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sapagkat tuwing gaganapin namin ang mga bagay na ito, ay pinapahayag namin ang aming pakipag-isa sa iyo hanggang sa muling pagparito mo. Nawa, patnubayan mo po kami at kami, Panginoon, ay tunay na manatiling maging matatag sa pananampalataya sa iyo. Salamat, Ama, in the name of Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Tayo dirako sa pagkakaloob sa Panginoon. Sa hili ka. Buksan mo yun. Panginoon, sa oras na ito, itinataas ko, Panginoon, ang makalaob ng iyong anak. Tunay nga po, O Diyos, maging sa kanilang mga tahanan, Panginoon Lord. Dahil, Panginoon, sa pandemya, hindi kami makapagsama-sama pa ngayon, O Diyos, dahil sa pandemya na aming iniingatan. Maging sa kanilang mga tahanan, Panginoon, ang mga kaloob ng mga anak mo, Panginoon, na inihanda para sa iyo. Kahit ito, Panginoon, hindi pa naibibigay ng iyong mga anak. Basbasan mo po, Panginoon, patuloy mong i-bless, Panginoon, ang mga kaloob na ito, na kanilang iniingatan, na ipagkakaloob sa iyo pagdating ng panahon, Panginoon, aming pagtitipon sa pagsasamba. Basbasan mo ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang nakakikita ng puso ng bawat isa, kung paano kaming magmahal sa iyo. Kung pwede kami, Panginoon Lord, na magbigay ng walang pagmamahal. Subalit, hindi po pwede, Panginoon, na kami nagmamahal na hindi kami nagbibigay. Kaya, Panginoon, narito po, Panginoon, ang mga alay ng iyong mga anak, ang tithes and offering, Panginoon,
maging sa mga kapatiran sa kanilang tahanan. Nawa, udyukan mo ang kanilang mga puso na maging matapat, Panginoon, sa iyo. Sa lahat ng paraan, kahit, Panginoon, hindi pa kami sasagawa ng aming service, Panginoon, sa bawat chapter, O God. Tunay nga po, Panginoon, ngayon pa lang sa buhay ng iyong mga anak, ingatan mo po, Panginoon, ang mga kaloob na ito na itinitabi ng iyong mga anak. At higit sa lahat, dinadalangin ko na ang mga anak mo mayroong mga tapat na puso na nagkakaloob sa iyo. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang ingatan, at proteksyonan ang iyong kapangyarihan. Maging ang kanilang sangbahayan, hallelujah, ang kanilang mga anak, pagpalain mo ang sangbahayan ng bawat isa. In the name of Jesus, alisin mo, Panginoon, mga salot at patuloy, O Diyos, ang pagpapala mo siyang dumaloy sa buhay ng bawat isa. Salamat, Ama, in the name of Jesus. Amen. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Hesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Kumakaya ng makapagkaloob na mahalin iyan, igintong nilukod ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pang akong mahihiling. Di ko akalain na ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di ko makaya ng makapagkaloob na mahaling hiyas ni gintong nilukod ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, patuloy kong dinadalangin, Ama, ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Nadalangin ko po, Panginoon, ang aking buong sambahayan. Ang buhay ko, ang buhay ng asawa ko, ang aking mga anak, kay Marvin, kay Marian, kay Joseph at kay Jeffrey, Panginoon, sa aking mga manugang, kay Aubrey, kay Joanne at kay Rin, sa aking mga apo, Panginoon, kay Cyril, kay Rutrot, kay Janjan, kay Hana, kay Melmel, kay Angel, kay Aba, kay Eliat, sa kay Aya, kay Ate Narsing, Panginoon, at sa atong mga kapatid, kay Manang Claring, at sa mga kapatid ko, Panginoon, hindi pa sumasampalataya. Loobin mo po, kawa, Panginoon. Pahalagaan mo ang panampalataya, na kapag kami, Panginoon, ay nanampalataya sa iyo, ililigtas mo kami maging aming sambahayan. Salamat, Ama, pagpalain mo aking buong angkan
maging aking mga kapatiran, Panginoon Lord, sa Gonzales chapter, O God. Patuloy kong dinalapit sa iyo ang lahat ng Pantalion family, Panginoon. Sa buhay ng Sister Seni, Panginoon. Lord, patatagin mo, Panginoon, ang lahat ng Pantalion family. Dinadalangin ko, Lord, na pahalagahan mo, Panginoon, ang pagsisikap ni Pastor Max, O God, ng kanyang mga kapatid ay tunay na makakilala sa iyo. Ang kanyang buong angkan, Panginoon, Lord. Hallelujah. Halos kalahati na nakakilala na sa iyo, Panginoon. Patatagin mo, Panginoon, ang pananampalataya ni Sister Sini. Patuloy mo patatagin ang pananampalataya ni Pastor Jensen, Panginoon. Maging si Sister Miriam, Panginoon. At ang kanyang mga anak sa buhay ni Ayan, ni Ivan. Sa buhay, Panginoon, ni Angel at saka ni Apple, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan, higit sa lahat sa buhay ni Brother April, Lord. Panginoon, huwag mong biguin ang pananampalataya ni Pastor Max kung siya nabubuhay pa. Na ang kanyang anak, Panginoon, Lord, si Brother April ay makalapit sa iyo, makapaglilingkod sa iyo. Hallelujah. Purihin mo ka, Panginoon. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, na si Pastor Max ay nandiyan na sa piling mo. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, tugunin mo ang kanyang panalangin sa oras na ito ng kanyang mga anak ay tunay na magtumibay sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Binibigkas ko ang pagpapala, Panginoon, sa lahat ng angkan ng Pantalion family, Panginoon. Sa lahat ng angkan ng Salazar family sa panguna ni Pastor Ailina. Hallelujah, patuloy mong bigyan ng kumpletong kagalingan si Pastor Ailina, Panginoon. Ang pag-iingat mo, Panginoon, ay patuloy na baloy sa kanyang buhay. In the name of Jesus. Sa buhay ni Brother MG, Panginoon. Sa buhay ni Pastora Maris. Patuloy mo, Panginoon, Lord, katagpuin ang kanilang mga panalangin. Sa buhay, Panginoon, ni Brother Cheng. Sa buhay ni Paring Randy. Sa buhay, Panginoon, ni Brother Jolene, O God, na anak ni Pastor Alina. Patuloy mo silang pagpalain. Ano man ang kanilang mga kahilingan ay katagpuin mo, O Diyos. Lord, inilapit ko rin sa iyo ang Pantalion family. Sa Gonzales family, Panginoon, in the name of Jesus. Ingatan mo po, Panginoon, sa Gonzales, kanyang buong angkan, ang kanyang mga anak. Patuloy mong pagpalain na laging ingatan. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang Concepcion family, O Diyos. Hallelujah. Patuloy mo silang ingatan. Patuloy na pagpalain, lalo na si Sir Daphne. Ingatan mo po siya. Ilayo mo siya sa mga tukso. Ingatan mo si Manang Meding, si Manong Junior. Ingatan mo po sila, Panginoon. At maging si Sister Mirna Binukas, Panginoon. At si Brother Jonel, Lord. Ingatan mo po sila. At patuloy na patnubayan. Palakasin sila sa pananampalataya. Kahit na hindi sila nakaati ng gawain, Lord. Hayaan mong banal mong Espiritu ang siyang magbigay sa kanila ng katatagan sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Nadalangin ko rin si Sister Sini Navarro, Panginoon, Lord. Hallelujah. Patuloy mo siyang ingatan, patatagin sa pananampalataya. At patuloy na ilayo sa kapamakan. At patuloy, anumang balakid ng kaaway, ilayo mo sa kanyang daraanan. In the name of Jesus. Ang lahat, Panginoon, ng Di Guzman family, Panginoon. Ang tatay at nanay ni Pastora Maris, Panginoon, dinadalangin ko ang kanyang mga kapatid na patuloy, Panginoon, na kayong magpala sa kanila. Pagpalain mo sila spiritually, O God, upang sa panahon, Panginoon, na itinakda mo, ay tunay, Panginoon, na makasama namin sa paglilingkod sa iyo. Salamat, Ama. Maraming salamat po, Panginoon. Nadalangin ko ibang mga kapatiran sa buhay, Panginoon, Asidira family, Pialugo, Panginoon, sa buhay ni Brother Piring. Ingatan mo po siya, Panginoon, at patuloy anumang kanyang kahilingan. Kay patuloy mo katagpuin. Ingatan mo silang mag-ama. Brother Piring, sa Gian Marco, Panginoon, patuloy mo ingatan. At maging, Panginoon, ang kanyang mga anak dito, Panginoon, sa Santa Rosa, patuloy mo ingatan. At ang Lord, pagpalain mo sila, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, ingatan mo rin, Panginoon, ang mga doktor ng bawat isa sa amin. Hallelujah, sa buhay ni Dr. Juan Franco Tordesillas, sa buhay ni Dr. Ulysses Juanico, Panginoon, 10 na kailang mga mahal sa buhay. Ingatan mo rin, Panginoon, si Sister, ang aking magiging inaanak, Panginoon, na si Maria Luis, Panginoon, Lord, ingatan mo po siya, O Diyos. Maging si Attorney Ray Pabilona, Panginoon, ingatan mo, God. Si Pastor Nanso ko, Panginoon, ingatan mo sila. At lahat ng mga anak mo, Panginoon, hallelujah, patuloy mong ingatan. Saan man sila naroon, Lord, patuloy mong protektahan yung kapangyarihan. Ang bawat anak mo, Panginoon, na mayroong banal na takot sa iyo.
Lord, maraming salamat, Ama. Salamat po, Panginoon, at patuloy kong dinadalangin, O Diyos. Hallelujah. Ang building na ito, Panginoon, na pinagdarausan namin ng pagsamba. Patuloy, Panginoon, ilayo mo sa lugar na ito, mga lindol. In the name of Jesus, in the name of Jesus, patuloy mong protektahan ang iyong kapangyarihan ng building na ito. At patuloy na proteksyonan, Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa ang lugar na ito, ilubusan namin may talaga sa iyo. At sa lugar na ito, Panginoon, ay patuloy namin maitaas ang iyong pangalan. Lord, maraming salamat. Pagpalain mo rin ang church, Panginoon, sa Gonzales chapter, Panginoon, sa bahay ng Las Tresini. Pagpalain mo po, Panginoon, at hayaan mo ang kabanalan mo siyang laging patuloy na dumaloy sa buhay, Panginoon, ng iyong anak na mga naglilingkod sa iyo. Salamat, Ama. At sa oras ito, binabanggit kong pagpapala sa lahat ng mga anak mo sa loob ng Kingdom of God at Right Church Incorporated. I speak blessing, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. To God be the glory in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord.